hirit, unang hirit. Alright, back pa rin po mga kapuso dito sa San Miguel, Bulacan. At kung kanina, pinag-usapan po natin ang mga mammals at reptiles, ngayon naman mga birds ang ating alamin. Starting off with the silver pheasant. Ayan. Trivia po mga kapuso, alam nyo ba na sa avian world, mas magaganda daw ang mga lalaking ibon kesa sa mga babae dahil sila yung nag-a-attract ng kanilang mga mates. Kaya kung mapapansin nyo, itong mas colorful na silver pheasant, lalaki po talaga yan, at yung babae ay yung kanyang simpler version. Napunta naman tayo sa susunod. Ito yung tinatawag naman nila na golden pheasant. So, itong ibong ito actually mga kapuso, sabi nila, ang pinagayahan na sikat na storya na ibong Adarna. The look and the colors, yan daw po ang kanyang peg. O, diba? Kakaibang trivia yan. Anyway, bukod po dyan mga kapuso, meron din sila dito. Ito yung tinatawag naman nila na Lahore pigeon. Itong pigeon na ito, kung mapapansin nyo, medyo malaki siya kesa sa ordinary breed ng pigeon kasi actually nasa large breed talaga ito. At isa rin siyang klase ng fancy pigeon, meaning inaalagaan talaga siya, hindi para paliparin, kundi para ilaban sa pagandahan ng mga pigeon. Kumbaga parang beauty pageant ng mga pigeons. And of course, last but not the least, ito po yung tinatawag naman nila na tippler. Ang tippler na ito, ayan, ay isang klase ng racing pigeon. Yan ay dahil napakabilis sila at kaya nilang lumipad ng walang hinto hanggang 22 hours. Actually, iba nga doon pinaniniwalaan na pwede siya nga parang wishing bird bilang kaya niyang umakyat ng mataas at non-stop at ayun, kaya makarating ng ating wish hanggang sa langit. Anyway, ilan lamang po yan sa mga makikita mga animals. Ito nga po yan sa Noah's Ark sa San Miguel, Bulacan. Happy Friday to everyone. Magmula po muna dito. Babalik muna po ako ng hirit. Ay, Pasko! Woohoo! Pwede na tayo mag-empake. Valentine's na. Oo nga, Valentine's na kailangan puso na ikabit natin sa mga puno. Nalalapit na po ang pagkatapos sa mahabang selebrasyon ng Pasko rin sa Pilipinas. At yan nga ay sa pagsapit ang pista ng Three Kings sa darating na linggo. Yan. At syempre pagkatapos yan, kailangan na nating itabi munang muli yung ating mga Christmas decorations. Katulad dito, kung paano ang tamang pagtatabi ng mga yan, panoorin niyo po. Sa paglilipat ng inyong ginamit na Christmas decoration, iba yung pag-iingat at mahusay na pagtatabi ang susi upang manatiling nasa maayos itong kondisyon kapag inyong ginamit muli sa Disyembre. Kaya naman ito ang ilang tips mula sa mga eksperto. Tanggalin ng buong ingat ang mga bahagi ng Christmas tree at wreaths. Balutin ito ng plastic. Isil ito ng masking tape at ilagay na maayos sa orihinal nitong kahon o sa anumang malinis na karton. Para rin maiwasan na pasukan to ng alikabok at para kapag ginamit ito next year, malinis pa rin at hindi mahirap ayusin o gamitin. Ang mga natanggal namang Christmas balls, ilagay sa egg tray. Yan daw ay para maging scratch-free ito at mapanatili ang maayos itong kondisyon. Mas maganda to para sa mga balls na may mga glitters o yung mga matte materials para maiwasan yung mga scratches o yung pagkabasag ng mga ito. Kung walang egg trays, maaari raw ibalot ang mga ito sa dyaryo o anumang papel. Pagkatapos ay ipalob ito sa isang kahon. Para naman sa mga parol, ibalot ito sa dyaryo at saka ilagay sa isang plastic. Siguruhin kasya ang itatagong parol sa inyong paglalagyan. Ang mga Christmas lights naman, itali ng rubber band o wire para hindi magkabuhol-buhol. Ilagay ito sa resealable container o anumang lalagyan na hindi mababasa. Sa mga Christmas candles naman, ibalot ang mga ito sa anumang klase ng tela para manatili ring scratch-free. Alam naman natin ang mga kandila, kapag nilagay sa labas mas mainit, may tendency na matunaw siya o ma-deform. So mas maganda na sa room temperature siya itago. Maganda rin daw kung gagawa kayo ng listahan o inventory ng inyong mga Christmas decor para sa susunod yung paggamit nito sa Disyembre. At sa huli, ilagay ang mga ito sa isang lugar sa inyong bahay na may tamang temperatura at di gaanong nadadaan-daanan. Huwag rin itong ilagay sa mga lugar na may init kasi pwedeng ma-deform yung mga decorations mo. At huwag mo rin ilagay ito sa mga area na pwedeng puntahan ng mga bata at paglaruan ng mga ito. Mga kapuso, sa mga tips na ito, pihadong aabutin pa ng ilang taon ang mga ginamit yung dekorasyon sa nagdaang Pasko. Kuya Twister Real Pretzel. Enjoy life, enjoy Goya. Happy birthday to Melcora Javier Galion. Oh, asa si Luan? Happy birthday, Effie Fajardo, at saka Bon Voyage kay Tita Oh, Frankie. sino pa? Winnie Villavicencio, happy birthday. Megastar siya. Okay, sarado na, sarado na. Joyce Vera, happy Magligpit birthday. na kayo. Happy weekend mga igan. Magkita tayo Lunes na. Ilang sa Unang Hirit. Happy Three Kings. Happy Nazareno. Sweetheart,
it's been real, but the thrill is gone. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug, nakasisiguro gamot ay laging bago.